Gano'n lang po 'no, ang point lang natin dito lahat po na nagaganap sa House of Representative, inunahan na po ni VP Sara 'yan, paninira 'yan sa pamilyang Duterte. Kasi ang Duterte lalong-lalo na siya ay threat 'no, o yang mga contempt na 'yan, lalo niya lang pong pinasisikat kaya dapat mag-reassess kayo. Ako kung ako ang Congress, may mga survey naman sila, may mga internal survey naman 'no, kay Martin. Isipin ko alam niyo lalo niyo lang pinasisikat, hindi po nagbabayad ng PR ang mga Duterte. Alam niyo kung ano ang ginagawang PR ni Duterte? Kayong mga congressman, yang Quadcom, ano lang 'no, yang ginawa niyong Quadcom na very obvious na papunta lahat sa mga Duterte. PR po 'yan ng mga Duterte. Eto lalo na 'tong bagong expose niyo, grabe po reaksyon ng mga Duterte. Yun pong dati na sinasabi ng mga dilawan, mga anti-Duterte, kasi wala na pong duda, eh. Very popular po yung war on drugs, hindi niyo po ba naintindihan yun? Kaya po very popular yung war on drugs sa inyo po 'no, alam niyo sa totoo lang po, kaya po very popular yung war on drugs kasi tumahimik talaga yung komunidad, eh. Yun ang tuwang-tuwa kayong banatan, kada binabanatan niyo yan, lalo niya lang dinadagdagan yung legend, yung alamat ni Pangulong Duterte. Akalain niyo dati ang katwiran ng mga bumabatiko sa war on drugs, yan naman anti-poor yan, eh. Ang mga napatay naman panay mga mahihirap. Ngayon po isang expose lang tatlong drug lords, 'di ba? Tignan niyo, magbasa rin kayo ng reaksyon ng tao. Hindi kaya nag-aaksaya kayo ng oras, panahon, pera para siraan ang Duterte pero kabaliktaran ang nangyayari. J. Chard, "Boss, bakit ba tayo maniniwala kay Gadon, disbarang animal?" Hindi, sinasabi ko lang po sa inyo kasi eto si Gadon, eto po ang pinagkukunan ng mga impormasyon ng mga vlogger nila, eh. Yan na naman po yung ano, yung banat niya mga yan. Sixth Sense, pilit nilang sinisira ang best president in all history. Philippines kakatapos lang manungkulan. Ang taas ng trust rating ni Tatay Digong. Alam niyo kung matino lang kayong namumuno, nakakalimutan na dapat ng tao si Tatay Digong. Ganun, ganun lahat ng presidente. Ruru, may pa-Quadcom pa kayong nalalaman, quadrilateral security dialogue pala yan. Grabe, biglang tanda ni Hontiveros. Oo nga eh. Si Astrid Elia, ang malupit. Ilang taon na buhat nung nakita ko yan, 'no? Putya mas lalong bumabata si Astrid Elia. Subaybayan niyo po 'yan. Masarap maano po 'yan, masarap panoorin. Masarap panoorin dahil napaka-sexy. Ernie Gamboa, Boss Mads, 'di ba parang banta rin yan sa buhay ni BP Sara ang sinabi ni Virus? 'Di naman. They can touch the Dutertes. Alam niyo po, ang advantage po ng Duterte, record na yun, eh. Nagawa na nila yung minahal na sila ng tao. Mahirap pong mawala yun, eh, 'di ba? Kaya tayo na fall out of love is either merong dumating sa atin na yung mas naging mahal natin, mas mahal natin or merong mas yun nga 'no, mas magaling, 'di ba? Yun yun. Hindi naman po yung pumalit sa kanila, kita niyo naman. Kaya hindi po natin mabura-bura, hindi po nila kayang burahin yung mga Duterte sa pag-iisip natin. Kasi yung pumalit, grabe. Alam niyo kung matino lang po yung pumalit, baka nakalimutan na natin si Duterte. Gano'n talaga yung tendency. Sikat ngayon, 'pag wala na sa puwesto nakalimutan na.
Pero hangga't palpak 'tong pumalit, lalo natin naalala si Tatay Digong, 'di ba? Hangga't bumabalik yung mga kriminalidad, wala na pong kriminalidad nun. Bibihirang-bibihira, maniwala kayo. Boss, mas magaling magsinungaling si Ma'am Matabato kaysa sa binayaran nila ngayon. Eh, wala na ngang pumapansin, eh. Ngayon wala na rin pumapansin. Si Guban nga isang araw lang, ta's wala na. They can never match what the Dutertes have shown in politics. Correct. Kaya nga ang pinakamaganda sanang ginawa nila, tinuloy na lang yung continuity. Kaso wala, eh. Boss Buds, ang problema pa nito, ang dami nilang pinapanalangin, 'di ba? Mag-resign ka na, Sara Duterte. Nung tahimik si Sara Duterte, pinagre-resign nila. Nung nag-resign, putya, grabe pala. Grabe pala, no? Pag nag-resign si Sara Duterte, wala na pong pipigil sa kanya para tirahin yung admin ni BBM. Kasi hindi na siya bahagi, eh. Hindi nyo naisip yun? Di ba? Ngayon, ano na balak nyong gawin? Impeachment? Wala nga kayong masabing kaso, eh. Wala nga kayong mapalutang na kaso, eh. Pilit na pilit po yan. 125, ginastos ng 11 days. Wala pong kaso dyan. 1.4 billion nga, ginagastos nyo na isang araw, eh. Sana may short quiz yung nagbasa ng statement para malaman kung talagang siya ang nagsulat. yun, Badet. Ganyan talaga pag merong kakontra dapat, di ba? Kaya mapapatunayan mo magsisinungaling, eh. Pero kung yung nagtatanong, hindi kino-question, alam niyo yun, yung kung pareho, parang abogado yan ng abogado kita. Alam nga namang questionin kita. Kaya nga may cross-examination sa husgado, eh. Para yung kabilang abogado, questionin ka kung nagsasabi ka ng totoo. Nakikita ba natin yan sa Congress? Hindi. Bad sa palagay nyo, magkaibigan pa rin si BP Sara and Senator Amy kahit sa admin senatorial si Senator Amy? Si BP Sara po, matagal ng politiko, 'di ba? Alam niya po na pwede naman kayong maging magkaibigan, no? Pero hindi na natin dapat suportahan kasi nag-traitor. May paliwanag naman siguro diyan si BP Sara. Wag niyo pong i-material na sa atin, di naman natin susuportahan yan. Baka yun sa kanilang dalawa lang. Sa tingin nyo, sino malakas sa admin ang makaka-square ni BP Sara sa 2028? Ngayon, wala. Kahit saan po, wala. Kahit yung sinasabi nila si Tulfo. Mali ng diskarte si Tulfo, eh. Naniwala siya na atakin siya pag nanatili siya number 1. Laylo muna siya. Alam mo mga Pilipino, pag nabansagan kan laos, wala ka na. Mahirapan ka na makabalik. Kaya pala mahilig si Gadon sa salitang bobo para hindi siya mahalata na sarili pala niya ang bobo. Actually, hindi siya bobo. Hindi naman siya bobo. Binobobo niya lang yung mga nakikinig sa kanya. Yan yung problema. Akala niya bobo tayo. Wala nang kahihiyan ng mga mababatas natin, mga napatunayan na ng mga lumabag sa batas ang pinagsasalita. Hindi bobo mga Pilipino, mahiya sa mga apelyidong dala nyo. Nakakasuka kayo. Grabe si Pedro Bato. No Tulfo, isa pa yan, walang silbi sa mamamayan. Alam ni BP, Sara, kailan gagamitin ng maraming alas? Hope and pray hindi abutin ng 2025. Hindi po. Handa po tayo dapat kahit na anong mangyari, no? Hanggang 2028. Huwag po kayo mainip. Ganun talaga politika. Hi sir from Mindanao. Kaya kampanyahan nyo na pamilya na ilang paso ang lineup ng admin. Correct. Kaya sa 2025 po, sama-sama tayo, no? Boss Buzz,
Pinanggigigilan ni Virus yung 10 million budget na libro ni Inday, pero yung 20 million na pinakain nung SONA, okay lang. Yun yung problema nila eh. Ang dali nilang sitahin dun eh. 10 million, makikinabang 100,000 estudyante o mga kabataan, no? Yung 20 million, pag kayo ang makikinabang, wala kayo, dehin bokiki. Pero yung makikinabang, aawatin nyo. Kung mabibigyan ng libro yung mga bata, aawatin nyo. Alam nyo, inaabangan na po ng mga kabataan, mga magulang yan eh. May nagtatanong nga kung saan daw makakabili. Magkaisa tayo sa 2025. Sir Buds, ibasura lahat yan. Yan. Boss, correction, parang nakontempt si Spoksari kasi may hearing siya na hindi sila umattend kasi may iba pa silang court hearing. Yun nga, sa salang pagsisinungaling dahil sinabi niyang meron siyang inatinan na korte, court hearing. Contempt. Pero bukas na natin talakayin. Naubusan na tayo ng oras eh. Ang Congress panira sa good moral ng kabataan. Gulat na gulat ako eh, no? Paano, eto wala muna tayong ipagpalagay lang natin ipagpalagay po natin na talagang may kinalaman si Pangulong Duterte. Kunwari po totoo yung sinabi, kahit na natigok yung yung ba sasabihin nyo na crimes against humanity yun? Yan ba definition nyo ng crimes against humanity? Excuse me, hindi po kami maalam sa batas. Pero yan po yung hustisya ng gusto ng mga tao. Ako po, biktima po kami niyang mga drugs na yan. Kaya very personal po sa akin yung kaya dyan ako bumilib sa mga Duterte. Hindi nyo po masisiraan sa akin yung mga Duterte dahil lang dyan sa pagkokondak ng war on drugs. Sa totoo po, kawawa talaga dahil mahal na lahat sahod natin isang buwan. Hindi na kasya. Kita nyo kung paano po itong gobyerno na to. No? Para po may maipagmalaki lang, 2.5 million na iahon sa kahirapan. Nung susuriin mo, paano nakapag-ahon sa kahirapan to? Yung pala, ang definisyon nila ng kahirapan, ang definisyon nila ng kahirapan, pagka 64 pesos ang kinakain mo sa loob ng isang araw, mayaman ka na. Putya, isang kainan yun, sobra-sobra pa eh. Pero mahirap pa rin kami. Kahit sino pong tanungin mo, walang 21 pesos kang makakain. Mga ngatwiran pa, di magluto kasi kayo. Para kasi pagluto, sama-sama. Kunwari, 3 kayo. Pag sama-samahin nyo yung 21, di naging 63 yun. O di yun, makakabili na kayo ng potahe